Matapos sa mga taon ng pangangarap na pagbalik sa kanyang bayan, dumating si Marco sa isang lugar na kaniyang pinaglakihan. Ang probinsyang masagana at makulay. Ngunit sa kanyang pagbalik, masagana at makulay na bayan pa rin kaya ang kanyang matatagpuan. Ang simbahan sa kanto ng baryo ay isa sa mga bagay na hindi niya malilimutan. Ito ang naging kanlungan niya noong bata pa siya. Ngunit mula nang siya ay umalis upang mag-aral sa ibang lugar, hindi na niya muling nasilaya ng simbahan. Kaya naman, sa kanyang pagbabalik, sabik na sabik siya na mabisita muli ang puok na iyon at makakapag-alay siya ng dasal at pasasalamat sa Diyos. Ngunit ang tadhana ay parang naguudyok ng ibang plano para kay Marco. Matuloy kaya ang kanyang makulay na layunin. Isang gabi, pagkatapos ng ilang dekadang pagkawala, bumalik siya sa baryo at naglakad patungo sa simbahan na matagal nang abandonado. Ito ay sira-sira na dahil sa lindol, ngunit pinapahalagahan pa rin ito ng mga grupo ng madre upang maipasa ang makulay na kwento nito sa susunod na mga henerasyon. Ngunit tunay nga bang makulay ang kwento na nakatago rito? Sa kanyang pagbabalik, nadama niya ang kakaibang hangin sa paligid. Ang mga kabahayan sa paligid ng simbahan ay naglaho. At ang mga matandang puno na minsan nagsisilbing lilong ng mga naglalakad na tao ay natabunan ng makapal na damo at kalawang na bakal. Ang simbahan, na minsang puno ng buhay, ay naging isang madilim na silid ng kalungkutan at misteryo. Sa sitwasyong ito, napagtanto ni Marco na mukhang hindi niya maisa sa katuparan ng layunin na magdasal sa puok. Ipinanganak si Marco sa isang nayon sa malayong probinsya na pinagmumula ng mga alamat at kwento. Isa na rito ang kwento ng simbahan na matagal nang hindi nagamit. Ayon sa mga matatanda, ang simbahan noon ay puno ng mga deboto at dumadalo sa mga misa. Ito ang unang simbahang naitayo sa kanilang nayon. Ngunit isang gabi, naganap ang isang insidente na nagbunsod ng matinding takot at kalituhan sa buong komunidad. Ayon sa mga tao, isang malaking pagyanig ang naminsala sa kanilang simbahan. At habang ang mga taga-responde ay abala sa pagliligtas ng mga tao sa nasabing simbahan, isang batang pari ang natrap sa loob. Itago natin siya sa pangalang Father Thomas. Ang batang pari na nagsisilbi sa simbahan ay di umano'y sinasadyang inilak sa loob ng simbahan habang ang mga tao ay nagsisilikas. Nang matagpuan siya, ang kanyang katawan ay lubhang sugatan at duguan, at ang mga mata niya ay parang nakatitig sa kawalan. Isang tanong ng walang kasagutan: paano siya namatay? Bakit siya naiwan? Walang nakakaalam. Pagkalipas ng ilang linggo, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang nagsimulang maganap sa simbahan. Ang mga nakapaligid na bahay ay nagsimulang magkaroon ng problema sa kanilang mga gamit. At may mga insidente ng pagkawala ng mga tao na tila naglaho ng walang bakas. Sinimula ng mga tao na iwasan ng simbahan. Isang hating gabi, isang matandang manghuhula ang dumuan at nagbigay ng babala na ang simbahan ay pinagmumula ng hindi nakikitang puwersa. Sinabi ng manghuhula na ang espiritu ni Father Thomas ay nananatili pa roon at naghahanap ng katarungan. Matapos ang mga taon ng pagkawala, nagbalik si Marco sa baryo upang maghanap ng sagot sa mga kwento na naririnig niya noong siya ay bata pa. Hindi siya natatakot, ngunit nararamdaman niya na may mga bagay na hindi pa nakukwento. At may mga lihim ang simbahan na hindi pa lubusang nalalaman. Habang naglalakad siya papunta sa simbahan, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay malamig at may bahid ng usok. Ang mga pader ng simbahan ay tila nagmumulto. At ang matandang pintuan na minsang ginugol nila ng kanyang mga kaibigan na maglaro sa harap ng altar ay nakakandado. May mga pahiwatig ng pagkasira. Ngunit ang pinakakakaibang bahagi ay ang katahimikan na simbahan. Para bang ang bawat sulok nito ay naglalaman ng mga kwento ng nakaraan, mga kwentong hindi pa natatapos. Dahil sa hindi maiwasang pagnanasang malaman ng buong kwento,
Nagpasya si Marco na pumasok sa loob ng simbahan. Wala nang mga ilaw at ang tanging mga kakaibang tunog ng mga kalusko sa loob ang naririnig. Habang siya ay naglalakad patungo sa altar, nakaramdam siya ng malamig na hangin na dumaan sa kanyang likod. Napalingon siya, ngunit walang tao. Sa loob ng simbahan, natagpuan ni Marco ang isang lumang larawan ng simbahan noong unang mga taon nito. Kasama rito ang larawan ng mga pari at mga deboto. Isa sa mga larawan ay si Father Tomas, ang batang pari na naglingkod at natagpuang patay matapos ang nasabing lindol. Habang binabaybay ni Marco ang simbahan, napansin niyang may isang lugar na tila tinakpan ng makapal na alikabok at mga basag na kahoy. Doon siya dumaan at sa gitna ng alikabok, isang lihim na pinto ang kanya natuklasan. Laking gulat niya nang mabuksan niya ito. Isang madilim na silid na punong-puno ng mga lumang gamit, libro at mga labi na kasaysayan na simbahan. Habang tinitingnan niya ang mga bagay, napansin niyang may isang itim na kahon sa ilalim ng lamesa. Walang alinlangan na binuksan niya ito. At nang matanaw niya ang nilalaman ng kahon, hindi siya nakapagsalita dahil sa kanyang mga nabasa. Ang kahon ay naglalaman ng mga sulat, mga liham na tila ay pinadala ng mga tao sa simbahan. Lahat ng mga liham ay mga detalye ng mga kaganapan bago maganap ang sunog. Isang liham ang nagbigay ng pinakamalaking takot kay Marco. Sinulat ito ni Father Tomas bago mangyari ang lahat ng insidente. Pinagpapasensyahan ko ang aking kaluluwa. Ngunit ang simbahan ay may kasaysayan na hindi kayang tanggapin ng mundo. Ang espiritu ng mga tao ay naghihintay ng katarungan. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Ngunit sigurado akong hindi na ako makakalabas ng buhay. Sa gabing iyon, hindi na makatulog si Marco dahil tumanim sa kanyang isipan kung paano ba na-predict ni Father Tomas ang mangyayari ng araw na yon. Dito kinalubutan ng lubos si Marco dahil may kakayahan pala ang pari na makita ang hinaharap o mangyayaring sakuna, at iniisip ni Marco na maaring nagkataon lang ba ang pagkakasulat na iyon ni Father Tomas. Dahil sa mga nabasang iyon ni Marco ay mas lalong lumala ang takot na kanyang nararamdaman. Halos hindi siya patulugin ng mga nabasa niya. At dahil doon ay lalong tumaas ang interes ni Marco na masagot ang kanyang katanungan. Ang mga liham na natuklasan niya ay naging gabay sa kanyang mga tanong. Ang mga bagay na itinago ng simbahan ay nagsimulang magbukas sa kanyang isipan. Tila may isang hindi nakikitang puwersa sa loob ng simbahan na patuloy na naglalakad sa mga pader nito. Naghihintay ng mga pagkakataon upang makapaghiyanti. Ito ay ang kaluluwa ni Father Tomas. Dahil sa sinapit niya, matapat siyang naglilingkod sa Diyos at puro kabutihan lamang ang isinusukli niya sa mga tao doon sa baryong iyon. Wala siyang ibang hinangad kundi ang kabutihan ng baryo. Dahil nung kapanahonang nabubuhay si Father Tomas, ay nakikilahok siya sa mga programa ng baryong iyon kung saan tinututukan niya ang pagpapaunlad ng mga produkto ng baryo na iyon at pulawag niya tinatanggap ang mga walang matuluyan. Pinapatuloy niya ito sa simbahan at binibigyan pa nga ng pagkain, damit, unan, kumot at kung ano-ano pa para lang matugunan niya ang pangangailangan ng isang tao na nangangailangan ng tulong nung panahon niya. At dahil doon ay hindi lubos maisip ni Father Tomas kung bakit may isang tao ang gumawa noon sa kanya. At hindi rin alam ni Father Tomas kung may nagawa ba siya sa taong iyon upang isabotahe ang pagkakaligtas niya. Kaya hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng katarungan ng kaluluwa ni Father Tomas. Matapos sa mga araw ng pagmumuni-muni, isang gabi ang hindi malilimutan ang dumating kay Marco. Pumunta siya muli sa simbahan. Isang linggo pagkatapos niya matuklasan ang mga lihim ng kahon. Habang naglalakad siya patungo sa altar, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagudyok sa kanya na tumingin sa kanyang likuran. Doon, nakita niya si Father Tomas. Ang batang pari ngunit
Ang katawan niya hindi tulad ng dati. Sa nakitang larawan ni Marco ay malayong malayo ang itsura ni Father Thomas. Tila ba hindi na bata tignan nito, sapagkat halos madurog ang mukha nito dahil natabunan ito ng isang debris, at ang mga mata nito ay napakaputi. Bakas na bakas sa mata ni Father Thomas na lubos itong nahirapan nung araw ng trahedya, na tila ba walang kaluluwa at ang katawan niya ay parang nabubulok. Isipin mo ang wangis na kahalintulad ng isang bangkay na muling nabuhay. Ngunit nakita ni Marco na tila umiiyak si Father Thomas, at dahil doon ay lalong sumiklab ang takot sa dibdib ni Marco. Tumakbo siya sa may pintuan, ngunit hindi ito nagbubukas. Si Marco ay nahulog sa lupa, hindi makagalaw, at naramdaman ang presensya ng isang madilim na puwersa sa paligid niya. Ang hangin ay naging malamig at narinig niya ang mga sigaw ng mga tao mula sa mga pader ng simbahan. Ito ang mga kaluluwang naiiwan, naghahanap ng hustisya at kapatawaran. Bago pa man makalabas si Marco sa simbahan, isang malupit na sigaw ang sumabog sa buong bayan. Isang kalamidad ang sumunod. Tila ito na ba ang ganti ni Father Thomas sa baryong iyon? Ganti ng isang api at isang inaping naghahanap ng katarungan. Sa sobrang lakas ng kalamidad ay naapektuhan ang buong baryong iyon. Wasak na wasak ang mga kabahayan, malakas ang hangin at ulan, at sinabayan pa ng matatalas na kidlat. At dahil sa pangyayaring iyon, si Marco ay nagising na lang sa isang ospital. Hindi natanda ni Marco ang nangyari at kinausap niya ang kanyang ina. "Inay, ano pong nangyari sa akin? Ba't nandito na po ako sa ospital? Kasi po nung isang gabi nandun lang po ako sa loob ng abandonadong simbahan." "Anak, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Magpagaling ka na lang, magpahinga ka at magpalakas ka." Pilit namang iginagalaw ni Marco ang kanyang katawan upang mabangon. Ngunit hindi niya talaga kayang bumangon, sapagkat bugbog na bugbog ang kanyang katawan, at tila ba pakaramdam niya ay lumaban siya sa maraming tao. At dahil doon ay pinag-uusapan ng mga tao ang isang misteryong pagkamatay ng mga tao na naganap sa simbahan. Hindi na muling bumangon ang simbahan mula sa pagkasira. Ang mga kaluluwa na naghintay ng katarungan ay tuluyan ang naparalisa sa lugar na iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Marco ang sagot sa kanyang mga katanungan. Bakit nga ba ganoon na lamang ang galit ni Father Thomas? At bakit kailangan niyang idamay ang mga taong wala namang kinalaman sa nangyari sa kanya? Dahil naisip ni Marco na iisa lang naman ang taong gumawa noon kay Father Thomas, at hindi naman lahat ng nakatira sa baryong iyon ay galit kay Father Thomas. Si Marco, bagamat buhay pa, ay naiwan na may isang tanong na walang sagot. Ang lihim ng simbahan at ang mga kaluluwang naglalakbay sa dilim. Ngunit ang mga alingawngaw ng simbahan ay patuloy na naririnig ng mga tao sa baryo, at bawat taon ay may mga bagong kwento ang mga ninanais matuklasan. Ang mga misteryong patungkol na nangyayari sa abandonadong simbahan. At habang ang simbahan ay nananatili sa dilim, si Marco ay muling nagtangkang magsaliksik. Hindi na isang batang lalaki na takot, kundi isang lalaking handang harapin ang anumang misteryo na magdadala sa kanya sa mga lihim ng nakaraan. Siya ay tila nahihila ng tadhana, at nararamdaman niyang misyon na niya ang hanapin ang katotohanan sa simbahang iyon. Nagulat siya nang mabasa niya ang pangalan ng sariling ama bilang salarin sa pagkalak kay Father Thomas sa simbahan. Andre De Leon. Si Papa ito ah. Mamamatay tao si Papa. Si Papa ang dahilan kung bakit namatay si Father Thomas. Pulong ni Marco sa sarili nang makita niya sa listahan na kanyang ama ang pangunahing sospek sa pagkamatay ni Father Thomas. Hinding maaring si Papa ang salarin. Siya ay makadiyos at aktibo sa simbahan. Nang siya ay makauwi, kinumpronta ni Marco ang kaniyang tatay. Ngunit ang sagot ng kaniyang tatay, "Anak, malalaman mo ang sagot sa baul sa may sulok na simbahan."
Agad na bumalik si Marco sa simbahan at nakita niya ang iba pang liham na nakatago. Ngunit nahatak ang kanyang paningin sa isang liham. Kulay pula ang tatak nito at nakasulat ang pangalan ng kanyang ina. Laking gulat ni Marco na matunghayan ng isang love letter na galing kay Father Thomas na para sa kaniyang ina. Nanlumo si Marco nang mabasa ang isang parte ng liham. Alagaan mo ang ating anak na si Marco, mahal, sapagkat ako'y iaalay ng mga kultong kaadib natin sa dilim. At doon ay tumulo ang luha ni Marco. Natunghayan niyang tatay niya si Father Thomas at hindi totoong pari ang nasabing pari. Ang pinakamasaklap, si Marco rin ay may dugong kulto. Napasigaw siya sa inis at takot si Marco nang biglang may nanghila sa kanya papunta sa isang masikip na kwarto na simbahan. At doon ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay natunaw hanggang sa pinakabuto. Hanggang sa ngayon, nananatiling misteryo ang nangyari sa loob ng abandonadong simbahan. Tila ba ito ay naghihintay sa susunod nitong magagambala? Ikaw, kaya mo bang subukin ang bagsik ng kaluluwa sa kadilimang namumuhay sa lupa, patungo sa ilaw at liwanag? At doon na po nagtatapos ang aking kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag nyo na pong kalimutan na mag-subscribe at huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video.